Ayan guys, so isang magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood sa mga oras na to. Kung saan man kayo naroroon sa mga oras na to, isang magandang umaga, tanghali o gabi. Okay? So, ayan. Sa mga bago po sa aking channel, please don't forget to subscribe my YouTube channel. At syempre po, pakihit na rin po ang notification bell at nang updated po kayo sa lahat ng mga videos ni Wonder Mom Adele. Ayan, isa na naman panibagong issue na naman ang ating susubaybayan. Ito po yung Alameda case, no po? Yung ambush po ni Vice Mayor Alameda. Ayan. So, alam nyo guys, ako po ay masyado lang nako-confuse at nahihiwagaan talaga dito. Alam mo, Major Mukay, yung mga moves na ganyan, sanay na tayo sa mga delay tactics na yan. At ganun din kay Mayor ka pa naman, no? Siguro naman alam nyo ang tamang proseso ng sinasabing threat assessment. Alam nyo yan, mga kapulisan. Dapat meron kayong mga paano niyan, procedure niyan or guidelines, no? Kung ano ba ang tamang basihan ninyo ng mga reports, lalong-lalo na po sa ating mga government officials, no? So, dapat alam nyo kung paano i-assess, no? Na ang ganitong mga threat, death threat, okay, sabihin na natin, ay dapat meron naman probable, meron namang tinatawag na basis, no, ebidensya, no, bago nyo naman i-classify na yung isang kaso ay talagang may tamang assessment, no, bago nyo i-classify. So, katulad nun, biglang pagdami ng private protective security officers, not only private, no, ng kanilang Mayor Chance, no. So, after na may nangyari na pag-ambush kay Vice Mayor, so doon nagkaroon ng assessment, no? So biglang dumami yung kanilang security officers. Bakit ba? Ito lang mga katanungan ko. Bakit ba kinakailangan ng maraming bodyguard, no? Kung ikaw ay wala namang kaaway, di ba? Tahimik ang iyong buhay, tahimik ang iyong panunungkulan. Bakit kinakailangan mo ng maraming bodyguard, di ba? Kung wala kang kinakatakutan, no? Bigyan ko lamang po kayo ng isang magandang halimbawa. Dito sa aming probinsya, meron kaming governor, siyempre, katulad nyo rin, may mayor kayo. Alam nyo, napapansin ko lang sa inyo mga government officials, alam nyo, sa totoo lang, the more na marami kayong bodyguard o nagpoprotekta sa inyo, mas malapit kayo sa aksidente. Di ba? Kasi identified kayo. Kung isang normal lang kayo na individual, naglalakad dyan, no? Simple at wala naman kayong kinakatakutan, wala kayong kaaway, bakit kinakailangan na sandamakmak ang iyong security officer? Kung wala kang kinakatakutan at wala kang ginagawang hindi maganda sa lipunan o sa lugar mo. Diba?
So, yan. May nakita ako, isang governor. No? Babae pa yan, ha? Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Babae pa na governor. Makita ko, tumatawid siya mag-isa. No? Tumatawid siya mag-isa sa kalsada. Walang bodyguard. May nakakilala ba sa kanya? Wala. Diba? Hindi siya na-identify na siya yung governor. Not unless na lang talaga na mayroong mga tao na malapit sa kanya o talaga nakakakilala sa kanya na siya pala isang governor. Ako'y nagulat, no? Nung makita ko, tamang-tama pagdating ko ako nagda-drive. Pagdating, siya mismo tumawid sa harapan ko. Sabi ko ganun si Gob, nag-iisa. So see, hindi ma-identify ang isang politiko, okay, kung wala kang masyadong bodyguard o wala kang bodyguard. So dahil sa siguro, dahil walang kinakatakutan, walang kaaway ang aming governor, kaya niyang maglakad ng mag-isa ng walang bodyguard. So ganun din, sana yung ibang mga government officials. Ito yung aking opinion ko lang yan, ha. Kasi the more na maraming nakapalibot sa'yo, mas takaw, pansin ka sa tao. Pero, subukan mong maglakad ng mag-isa. Kung ikaw naman din ay walang kaaway, subukan mong maglakad na tulad ng isang ordinaryong tao lamang. I'm sure, hindi ka papansinin ng mga tao. So, yun guys. So, yun lamang po ay isa lamang po sa aking mga opinion. Patungkol sa mga private bodyguard or protective security officer ng mga government official. So, yun lamang po sa akin, no? At saka, mayor, alam mo naman siguro ang rules, no? Pagdating po sa mga licenses, no? Pagdating po sa permit to carry ng mga barel, no? Alam nyo naman po siguro yan. O kahit tayo, isang private individual tayo. Alam naman natin kung gaano kahirap, di ba? Paano tayo makakuha ng permit to carry? Tapos yung unit mo, ipapadala mo lang sa ibang tao. Gaano kakatiyak na yung tao na yan ay pangangalagaan niya, yung unit na dala-dala niya. Pangalan mo yan, di ba? Bakit mo ipagkakatiwala sa ibang tao? Yan, isang magandang halimbawa lamang yan kay Mayor, di ba? Bakit mo ipinagkakatiwala ang unit mo sa isang tao? Gaano mo kakilala ang taong ito? Di ba? Kung ako, sarili ko, hindi ko ipagkakatiwala yan. Dahil hindi ko alam kung ano talaga ang kakayahan mo para dalhin yan dahil nakapangalan yan sa akin. Ako lamang yan. Halimbawa ko lamang sa sarili ko yan. So, hindi ko ipapadala yan. Pero ewan ko sa iyo, Mayor, bakit mo ipinagkakatiwala yung mga ganyang bagay na alam mo naman bago ka bibigyan ng permit to carry. Alam mo naman yan na hindi mo talaga pwedeng ipagkakatiwala yan kung kani-kanina. Diba? So, ayan. Ako'y masyadong nahihiwagaan dito, no? So, kaya kayo na ang maghumusga, okay? So, yan guys. Panoorin nyo po. Mr. Chair, si Mayor John, bakit ang dami niyong bodyguard at long firearms pandala ng mga bodyguard ninyo? Anong reason? Meron ba kayong death threat? Meron po noon, sir. Saan galing? At yan po ba na-process na yung death threat? Kung saan ang galing yan? Lumapit na ho kayo sa PNP. Ito ba recorded, nakablatter sa PNP? Yung meron kang death threat? Kailan niyo po bilnater yan? At prinoseso ba ng PNP yan para kayo po'y mapayagan na magkaroon ng napakaraming bodyguard at mga long firearms? Meron po yung threat assessment po. Sino pong gumawa ng threat assessment? Sila Epe po. Ito? Si Major Mukay? So Major Mukay, anong klaseng threat assessment ang ginawa mo para payagan mo magkaroon ng sandamakbak na bodyguard? So si Mayor up to the fact na pati ba naman ng long firearms, pinapayagan siya magdala. Anong naging resulta ng threat assessment ninyo?
pinapasa po kami ng threat assessment, sir. Doon sa after na nung nangyari yung ano, sir, nung Alameda case, sir. Kaya pinasa namin, sir, based on doon sa Alameda case, sir. So, after na nangyari, saka sila naghingi ng threat assessment. Yes, sir. So, ibig sabihin, Mayor, takot ka na baka ng kampo ni Vice Mayor dahil saka ka lang nakapil ng threat after namatay yung Vice Mayor mo. After pinatay yung Vice Mayor mo. Hindi po ako nag-appeal po. Bale si Hepe pang pumunta sa akin para mag-con ng threat assessment po. Okay, sige ako, Sige, go ahead. Mr. Chair. Pero bago na-ambush si Vice Mayor Alameda, ganun na din ba kadami ang security ni Mayor? Yes, sir. What I know, sir, is nung last na election pa sila andun na, sir. Kaya nga. Yes, sir. So, even before the ambush, marami ng bodyguard si Mayor. Opo, sir. At nagdadala ng mga long firearms. At ginawa niyo ba ng threat assessment yun? Wala po, sir. Wala. Yes, sir. So bakit nyo inaalaw, ikaw ang chief of police, makikita nyo isang mayor, sandamakmak ang bodyguard. Hindi ka ba na-alarma doon? Bate ka muna, private army nito, ang daming bodyguards. Hindi mo man lang nilapitan si Mayor, Mayor, ang dami nyo pa atang bodyguard. O pwede bang malaman? From my assumption, sir, last December, sir, wala na po akong na threat or mga mangyayari, sir. Okay, so wala ka alam na threat. So dapat doon pala na-alarma ka na. Wala palang threat to sa iyong pagtingin. Bakit ang dami-dami yung bodyguard at mahaba pang baril na dala? Yes, sir. Yun po yung hindi ko na ano, sir. Hindi, wala naman po akong naramdaman or ano na... Kaya nga, pero alam mo na marami siyang bodyguard. Nakikita mo yan. Posible, may intel ka na ang daming bodyguard nitong isang mayor. Wala naman palang sa assessment, wala naman palang death threat at long firearms mga dala. Anong meron? Sana man lang, gumawa ka ng investigation o kahit man lang lumapit ka kay mayor para magtanong, Mayor, baka bilang chief of police, you have the right and authority to confront and ask the mayor. Yes, sir. But you did not. Ang nakikita ko po, sir, na bodyguard niyo nun, sir, dalawa lang po, sir. Si Mr. Dennis de Guzman, sir, at meron pa pong isa, sir, na hindi ko lang alam yung pangalan, sir. Dalawa yung una nakita mo Yes, sir. na merong long firearm. Wala po akong nakikitang long firearm, sir. Also, dalawa nakita mo. And then, matapos ng ambush, biglang dumami. Opo, sir. Okay. Nagpagawa ka siya ng threat assessment sa inyo. Bale, inano namin, sir, yung threat assessment niya, sir. So, naging basihan namin, sir, is yung sa nangyaring ano, sir, yung sa Alameda case, sir. At teka muna. So, base lamang ng inari doon kay Vice Mayor Alameda, sinabi niyo na agad, kailangan niya magkaroon ng maraming bodyguard kasi meron siyang death threat. Hindi, kailangan sa threat assessment para bigyan mo ng PTC ang isang sibilyan, katulad ko, nung mag-apply ako ng PTC, katakot-takot ng threat assessment, kailangan magbigay pa ako ng mga text messages, magbigay pa ako ng mga chat, etc., mga sulat na pinadala sa aking radio station. I have to undergo that kind of process. In this case, assessment, ina-assume mo lang dahil namatay si Vice Mayor, inambush si Vice Mayor, at maaari siyang ang suspect or person of interest, kaya inassess mo na agad na kailangan niya ng maraming bodyguard at long firearms? Hindi po, sir. Bale, na-interview din ng personnel natin si Mayor, sir, na siya rin mismo ang nag-ano na may threat, sir. Ano nga, ano pinakita niyang threat sa'yo? Wala po, sir. Verbal lang na sinabi niya na ano, sir. Na, So, ibig sabihin, kahit na sinong supinato lumapit sa'yo, sabihin, Major, may death threat ako. Okay, sige. Magbodyguard ka niya ng sandamakmak. So, wala kang hinihingi ng mga ebidensya, documents. Dapat dokumentado yung mga death threats. wala po, sir. Kasi, kasi Mr. Chair, anybody can invent. Pwede mag-invento. At lahat magkakaroon agad ng sandamakmak na bodyguard. Is that the way you do threat assessment? Just from the person you're doing assessment, just by his mouth saying na I have a death threat and that's it. Naniniwala ka na. Bible truth na yun sa'yo. Yes po, sir. Yan po yung ginawa namin, sir. Then, Threat assessment kay Mayor nun, sir. then you should undergo training, seminar and training to do a proper threat assessment. Hindi tama yung threat assessment mo yan. Just because na-ambush si Vice Mayor, agad-agad, i-assess mo na agad na meron siyang death threat kahit wala naman palang ebidensya, wala naman palang mga tawag sa telepono, recorded conversation, o video, o even chat, o text, wala man lang ganon. So, not counted yung threat assessment, dapat may mga ganong klaseng ebidensya. You follow me?
Yes, sir. Yes, sir. So, Yeah. i-retrain siguro ito, seminar, itong mga pulis na ito. Kailangan ng kwan ito. Senator? Kailangan i-remind itong mga pulis natin about our policy against private armed group. Marang nakalimutan na niyo yan. What is the definition of private armed group? Two or more armed. So yan, kay Mayor, sobra pa sa dalawa. So private armed group na yun. Ang sabi mo, General Rambawa. Sir, pertaining to that, the threat assessment, after the killing of Vice Mayor Alameda and the killing of 2 weeks after the killing, follows the death of killing of Governor Degamo of in Visayas. We were called to attend a command conference in Kamkrame, and we were directed to conduct threat assessment to all elected government officials, and that was parallel to the preparation of the barangay and Sangguniang Kabataan elections 2023. And that was a preparation, sir, of on the gathering of threat assessment to all elected government officials was a directive from the Chief PNP, the then Police General Rodolfo Osorin Jr. That prompted us, Your Honors, to visit elected government official and request and to get their threat assessment, which is a timeline of submission to Kamkrame, Your Honors. Kasi, Mr. Chair, kung ganun pala, tuwing merong ma-ambush na isang politiko, kailangan pala yung katunggali niya, let's arm him to the teeth, na kailangan ipaghandaan siya at bigyan siya ng maraming bodyguard. Kasi baka siya mabalikan. Parang ganun yung premise nyo. So lahat ng mga na-ambush na politiko, yung kanyang katunggali, kailangan bigyan ng proteksyon? There was an assumption that there was an imminent threat to other elected government officials, Your Honor. Other government officials. Yes, sir. Pero in this case, particularly lang si Mayor lang ang nagdagdag ng bodyguard. Yung mga ibang politiko doon sa lugar, hindi naman nagdagdag. Probably, sir, it was his decision, his determination that he should add security to his... Kaya nga, when he added security, that was because pumunta siya rito kay Major Mukay at si Major Mukay nagbigay ng threat assessment na yes, meron ka talagang mga death threat, may dahilan ka para magkaroon ng maraming bodyguard. Yun yung sinasabi kanina, that shouldn't be the case. Kailangan, kahit na meron nangyaring ambush sa isang politiko sa isang lugar, yung threat assessment dapat gawin tama. Dapat may mga dokumento that will magpapakitang evidence na talagang merong panta sa buhay nitong politiko na nangailangan ng maraming bodyguards. Sir, but the circumstances necessitating a greater number of security personnel is not the mayor is not entitled to it. It's just his decision to maybe increase his number of security personnel. Kaya nga, if that happens, nandun po papasok yung ating kapulisan para sitahin. Para sinasabi nga ni Senator Bato, private armed groups na yan. Ang dami-daming bodyguards. Pag nagja-jogging, halos malaglag na yung mga baril. Nakikita po ng mga civilian. And then may mga long firearms. Doon dapat maalarma na kayo. Bakit ang daming bodyguard nitong isang mayor? Di ba? Mas lalo nga nagkakaroon ng threat yan. Not only threat doon sa kung sino man pinag-aano nila, pinaghandaan. Threat sa komunidad. Paano kung naging trigger happy yung mga bodyguards? Yung mga bodyguards ba, did they train to be VIP bodyguards? Dumama sila sa PSPG? There were no records of training, sir, of their bodyguard. Yun nga, so doon pa lamang, gagawa na kayo ng threat assessment against the bodyguards. Na ang dami nila at may mga baril sila, wala man lang silang training sa PSPG or sa any security agency for that matter. Kasi I would understand kung sila ay
galing sa isang security agency, hinire sila as security because these people are trained. Kung sila hire sa gilid-gilid lang, they shouldn't be carrying guns and dapat kinukumplanta sila, especially doon sa jogging areas. Sabi ko nga, paano kung naging trigger happy lang mga ito, nagpaputok na maril, konting kalabit lang, siga ka, ba't mo ako tinititigan o kinalabit na maril? So, yun po ang nakaalarma, General. Hindi lang sa ganun, Senator Tulfo. Kundi, it happens na nagja-jogging ka rin doon sa plaza na yon. Nalaglag yung baril ng isang bodyguard na walang training, Pumutok. loaded, naka-open hammer, pumutok, tinamaan ka ngayon. Ay nako. Your Honor, can I speak? Hintay ka lang muna. I will go to you later. Patapusin muna si Senator Tulfo. Tawagan kita mamaya. Yan ang mahirap kapag gano'n ang mangyayari sa atin. So, this is a lesson to all